kasaysayan ng kabaong ay malapit na nauugnay sa ebolusyon ng mga kaugalian at gawi sa paglilibing sa iba't ibang kultura at yugto ng panahon. Ang paggamit ng kabaong ay maaaring masubaybayan sa sinaunang Ehipto, kung saan ang mga pharaoh ay inililibing sa magarbong sarkofagi. Ang mga kabaong na sarkofagi ay madalas pinalamutian ng masalimuot na mga ukit at mga pintura at nakikita bilang simbolo ng kayamanan at katayuan ng namatay. Sa sinaunang Greece, ang mga kabaong ay karaniwang gawa sa terakota o kahoy at kadalasang pinalamutian ng mga larawan ng namatay. Noong Middle Ages sa Europa, ang mga kabaong ay gawa sa kahoy at kadalasan tinatakpan ng tela. Ang pinakaunang katibayan na paggamit ng kahoy na kabaong ay natagpuan sa Beishuling, Shanxi, China. Ang malinaw na ebidensya ng isang parehabang kahoy na kabaong ay natagpuan sa isang bamboo site. Ang kabaong na ito ay pag-aari ng isang 4 na taong gulang na batang babae. Sa ilang Neolithic site sa China, sa Liangshu culture, ay may natagpuang double coffin o pandalawahan na kabaong. Sa Ponqiao, Zhejiang, China, ay may natagpuang outer and an inner coffin. Sa Longshan culture ay may natuklasan na triple coffin o pantatluhang kabaong. At sa Xishufeng at Yinjiacheng sa Shandong, China ay may natuklasang 2 outer and 1 inner coffins. Kakaiba ito. Meron sa labas, meron sa loob. Malupit! Dito sa ating bansa, sa Santo Tomas, Pampanga, ay tinatawag na Kabaong Capital at ginanap nila ang unang Ataol Festival noong October 31, 2018. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin. And God bless us.